Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ang atin pong pag-uusapan dito ay patungkol po sa sinasabing tanim buto. Yan po ang alegasyon ng mga hindi natin alam kung bakit nga ba ganun ang alegasyon ng mga DDS patungkol po dito sa ginagawang operasyon ng PNP, ng Coast Guard, ng lahat ng ahensya po, pati Navy, lahat ng ahensya na nagtutulong-tulong po para makita po ang itinuturo nitong si alias Totoy na mga sinasabing magiging ebidensya para po sa kaso ng 34 na sabungero. So ngayon po meron pong balita dito ang bilyonaryo at pakinggan po natin ang sinasabi po ng ating Navy officer. Ito po. Na posibleng nag-cause din nung pagkasira ng ilang mga sako na pinaglalamanan ng ayon sa PCG mga suspicious objects. Paninindigan ng PCG itong mga na-recover na mga sako, in total ay 5 na, ay hindi daw tanim ebidensya. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Walang tanim ebidensya sa paghahanap ng missing sabongeros. Yan ang pinanindigan ng Philippine Coast Guard matapos mahanap ang 2 sakong naglalaman umano ng suspicious objects kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, gutay-gutay na ang mga sako nang matagpuan ito ng technical divers at kinailangan pa umunong ibalot sa isang fine mesh net para ligtas na maiangat mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Noong Webes, kinumpirma rin ng DOJ na may natagpo ang isang sako sa lakebed ng Taal na naglalaman ng mga sunog na buto. Wala pang kumpirmasyon sa kasalukuyan kung sa tao ang mga butong nakita. Usap-usapan sa social media kung bakit umano mukhang malinis at bago ang sako na pinagpapatungan ng mga nakitang buto sa mga inilabas na larawan. Paglilinaw ng PCG. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Mensahe ni Commodore Tovilla sa mga may agam-agam umano sa mga isinasagawang operasyon. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Ayon sa PCG, magtutuloy-tuloy pa rin. Diba? Alam nyo, ang mga DDFs yata, mga DDS, DD shit, ano na lang sila kumbaga, alam niyo yung meron na lang maikontra sa gobyerno. Yung may masabi na lang, meron na lang silang maging issue. Meron nga akong nakikitang mga post nakalagay. Kung dati daw tanim kaso, ngayon daw tanim buto na. Magaling daw talagang magpalutang ng buto ba ang gobyerno daw po. Diba? Ito'y napakaseryoso pong bagay nito. Ito pong nangyayari na ito at itong pinaghahanap na ito ay hindi po laruan, hindi ito mga tsubibo, hindi ito mga komedyante, diba? Ito po ay mga sabungero na matagal na pong naghahanap ng hustisya. Diba? Alam nyo, wag na lang sa wag na lang sa gobyerno, 'di ba? Wag na nilang isipin yung gobyerno, wag na lang isipin yung kung sino man ang mga naghahanap. Isipin na lang nila yung pamilya ng mga naulila. Yun na lang
Diba? Yun na lang ang isipin. Diyos ko naman, grabe naman tong mga DDFs na to. Bakit pati ba naman yung napaka-komplikadong issue, napaka-seryosong bagay, ginagawa nilang katatawanan at binabahiran nila. Alam mo yung parang, ano ba akala nito mga DDS na to? Nasa panahon ni Digong. Si Digong ang presidente at sasabihin, tanim kaso, tanim buto. Anong panahon ni Digong, yan ang usong-uso, di ba? Kita nyo nangyari kay Laila de Lima. Palibasa gawain yan ng kanilang anito ni Digong. Tapos isisisi, ituturo kay PBBM. Kailan pa nagkaroon ng tanim kaso si PBBM? Kailan pa nagkaroon ng tanim kaso ang mga nasa gobyerno ni PBBM? Lahat naman ng mga nakakasuhan sa kapanahunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat naman yan ay nakakasuhan sila dahil sa sarili nilang kagagawan. Si Kibulok ba, makakasuhan ba kung hindi nang bubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral niya? Si Digong ba, maipapakulong ba to sa ICC kung hindi rin gumagawa ng katarantaduhan nung siya ang presidente, kung hindi siya nagutos ng mga napakadelikadong pag-uutos sa mga PNP noon. Diba, lahat ng nakakasuhan ngayon sa kapanahunan ni PBBM may probable cause, merong talagang matibay na dahilan para sila ay makasuhan, meron talagang matinding mga ebidensya para sila po ay magkaroon ng warrant of arrest. O si Harry Roque, ginigipit ba yan? Tinataniman ba yan ng kaso? Hindi. Siya mismo ang nagbubuking sa kanyang sarili dahil sa kadaldalan niya. Tapos nung nakasuhan na ng human trafficking, nung nabisto na yung ginawa niyang katarantaduhan sa Pogo, diba? Isisisi kay PBBM. Isisisi sa gobyerno ang nangyayari sa kanya. Samantalang siya naman ang may gawa niyan. Wala namang sinabi si PBBM na patulugin mo yung yung tauhan mo dun sa Pogo ni Cassandra Leong. Diba? Kaya alam niyo po, nagtataka tayo dito sa mga tao na ito. Mga napakaseryosong bagay. Kumbaga, nakakadurog nga ng puso na simula nung maghukay, maghanap, maggalugad sa ilalim ng Taal Lake. Ito pong ating mga Coast Guard, PNP, CIDG, SOCO, lahat, pati Navy. Kada meron pong mababalita, breaking news na merong sako na nakukuha, na may nakukuhang buto. Alam nyo na ano yung dibdib ko? Naawa ako talaga, sabi ko. Grabe pinagdaanan nito mga taong ito, 'di ba? Bago nila marating yung dulo. Imagine niyo po yung kinukwento ni Alias Totoy kung paano mga sinasabi niya, Alias Totoy binibiyak, 'di ba? Mga ibang klase talaga, parang sa pelikula lang 'to nangyayari, 'di ba? Yun nga, sa mga pelikula nga hindi ko kaya yan Hindi ako nanonood ng ganyan. Yung mga masyadong yung mga war movies, yan, nanonood ako niyan, mga Saving Private Ryan, Behind Enemy Lines, kahit ilang beses ko napanood na yan Band of Brothers, kahit ilang beses ko napanood yan. Pag naisip kong panoorin, talagang yung Band of Brothers, papanoorin ko yan. Paulit-ulit. Yung ano ba yun, yung meron ako isa pang favorite yung Quiet at the Western Front ba yun, 3 beses ko na yata napanood, medyo bago-bago yun. Meron, di ba, meron doon na tayong nakikita na nangyayari sa mga mga bida at kontrabida sa pelikula, na meron ding kumbaga hindi rin magandang nangyayari, pero yun ay pelikula. Pero yung alam niyo po yung sa kinukwento ni Alias Totoy, kaya hindi ko tinatapik yun kasi mabigat sa dibdib dahil po nakakaawa. Pero itong mga DDS, sa halip na, di ba, matuwa sila dahil sa kapanahunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay mabibigyan ng hustisya ang binaliwala noon ni Digong, ang pinagsawalang bahala ni Digong, at hindi nga po pinahinto ang mga dahilan ng mga nangyaring krimen na ito patungkol sa mga sabongero, 'di ba?
Sa halip na maging grateful sila na sa kapanahunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, merong mangyayaring maganda na mabibigyan ng hustisya itong mga sabungero, 'di ba? Parang ano pa sila no? Parang ginagawa pa nilang katarantaduhan to, issue to. Biruin mo yung mga sako ba naman? Hindi natin alam kung ano ba, mga tanga ba talaga kayo? Alam nga namang nasa ilalim ng tubig yan gutay-gutay na syempre yung mga ibang sako diyan. Gutay-gutay na, gula-gulanit na, pag hinawakan, nalulutos. May mga laman na kalansay. Syempre kailangan nilang ilagay yan sa ibang compartment para maiahon, 'di ba? Utak lang naman, common sense lang naman gagamitin mo diyan minsan eh. Hindi mo naman kailangan maging rocket scientist, maging CPA board passer, o kaya ay maging abogado, doktor, engineer para maintindihan lang, simple logic lang, nasa ilalim ng lake bed, nasa ilalim ng lawa. Ikaw kunwari, 'di ba, kumuha ka buhangin. Lagay mo sa isang timba, lagyan mo ng lagyan mo ng mga buto ng manok. Lagyan mo din ng tubig. Kapag nag-submerge na yung buto ng manok, kuhanin mo. Makukuha mo ba yan na sabay-sabay? Hindi. Kapag ginalaw mo yung tubig, magagalaw yung mga buto, kailangan meron kang compartment na hawak, at yun nga po yung mesh net, o kung ano may tawag dun, basta parang net na paglalagyan para maiangat lang. Alam nga namang, sisisid, suyurin yung ilalim, may nakita, kunwari, isang buto, iaangat, isang buto angat. Tapos sisid ulit, may isa na naman buto. Alam nga naman, paisa-isahin yan. Syempre, kapag po may nakita na sila dyan na mga suspicious na mga object na nasa ilalim, tatandaan na nila yan, kukuha na sila ng net, ilalagay nila lahat doon. Kumbaga parang sasapuhin, saka ibubuhol para maangat ng sabay-sabay. Ewan ko ba, alam nyo, sa totoo lang, matagal na tayo nagpapaliwanag dito sa mga DDEBs, DD sheet. Hindi tayo magsasawang magpaliwanag o sa kanila, mag-explika. Sa kanila mga ginagawang mga kaingutan. 'Di ba? Kasi nga po, dapat yung mga engot di natin pinagsasawaan na paliwanagan yan. Kasi yung meron tayong engot na mapaliwanagan sa isang araw, merong kahit papaano tanggapin yung ating paliwanag, 'di ba? Ano na yan kumbaga win-win na natin yan, kumbaga panalo tayo diyan kasi meron tayong isang engot na nagawa nating maliwanagan sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Kaya po sana, 'di ba, yung mga ganitong bagay, wag nilang gawin ng issue, wag nilang gawan ng issue kasi kahit yung mga Coast Guard, nasa yung kanilang buhay, hindi na nga lang kalahati ng kanilang katawan 99% ng kanilang buhay naka sa peligro. Yung sinasabi, 'di ba, kapag ikaw ay nagpulis, parang yung isang paa mo nasa hukay na. Ito, kita nyo, nasa ilalim na ng tubig. Ang buong katawan nila. 99.99% ng kanilang buhay nasa panganib habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin. 'Di ba? Sana naman po pahalagahan at huwag nang pong gaguhin, tarantaduhin ng mga DDS. Yun lang po ang ating panawagan dito, 'di ba? Gawin niyo pong sensitibong, yung mga ganitong sensitibong bagay, maging sensitive naman po kayo. Huwag kayong maging insensitibo na ultimo mga bagay na dapat ay sineseryoso, ginagawa niyo pong katatawanan at tinatarantado niyo pa yung mga naglilingkod sa bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye.